Guys, may isa pala akong napaka-fundamental question. No? Bakit Basically. ito lahat salo ng Pangulo? Well, Prof, I don't know if Prof Ronnie will have specific studies to but in the past there have been many studies that show, as I mentioned earlier in the program, na ang Pilipino lumps the executive, legislative at judicial branches ng gobyerno sa iisang catch-all term na administrasyon or government, and they usually ang tingin nila sa gobyerno ay Pangulo lang, executive branch lang. We're so executive focused. Hindi nila ma-distinguish yung three distinct branches of government. Hindi talaga. Ang tawag yata sa ating system, presidential system eh. Matalino Yes, talaga. indeed. May pinapamukha yan eh. Bumaba na dyan pero may sagot ako dyan eh. Tsaka yata. Kasi bakit si Super. Duterte Teflon? Yun yung context, no? Bakit yung Teflon hindi na-enjoy ng BBM? Na-anticipate ko na yung banat na yan. Si Duterte sa akin, cast iron. Mabigat eh. Mabigat. Yung kinakailangan langisan mo para hindi ka lamangin. Pero mabigat. Because he had very, very good one-nail messaging. That's the answer. Yeah. Bakit siya Teflon? Because he knew how to tell a very clear 3V story. Villain, victim, vindicator. Napakasimple ng 3V story ng Duterte. Sino ang villain? Drugs, criminality. Who is the victim? The poor Filipinos, your mother, your sister na marirape. Ang kabataan na nagiging lulong sa droga. Who is the vindicator? The great Digong himself. That's what this administration does. The one-nail Tsaka message. meron siyang Tsaka may pagkakapareha siya kay Erap. Kay Erap nagsimula yan eh. Yung kanyang mga sins, tinransform niya into virtues. Yung mga jokes about him, tinransform niya into something positive. At alam yan ni Alan. Ginawan joke book eh. Ginawan joke Diba? book eh. Sino ba Yes. yung sumulat ng joke book na yon? Oo nga, sino ba yan? Sino ba yan? No? Masyadong magaling. May ganong klaseng Erap effect si Digong. Yung kanyang sins naging virtue. No? Practically dahil sa katauhan niya. Naalala ko pa yun eh. Nung binabanatan si Erap, ang daming asawa niyan. In one statement, sinagot ni Erap yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Isa lang ang pinakasalan ko. Sabay Isa lang kindat. ang pinakasalan ko. Yo! Isang sabay Bakit- kindat. Tawanan yung audience. Tapos yung issue. No? Sen, Tapos, bakit sa dami may- ng banat kay Erap yun ang example mo, Sen? Hindi, halimbawa lang. Halimbawa lang Hindi, naman. No? maraming Dahil, example kasi. oo. Kumbaga yung substance niya, nag-jive dun sa kanyang optics. Nag-jive dun sa kanyang Yes. spin. No? Nag-complement. Hindi binago ni Dico yung sarili niya. Hindi binago ni Erap yung sarili niya. No? At a particular moment, ginawa niya kung ano siya, ginawa niyang yung substance niya, ginawa niyang spin. Kanya, Total perfect storm yun. consistent alignment. Yes. That And was a everything perfect was storm. totally consistently aligned. That's what I think the admin is missing. That total consistent alignment in terms of messaging. Si Alan siguro makakapag... Kasi di ba ang komunikasyon galing sa isang opisina, pwede mo turingin na totoo, hindi totoo, kasi self-serving yan eh. Yun ang gagaling sa isang particular na organisasyon. Kinakailangan, sinusundan yan ng kaparehong komunikasyon na nagbibigay ng halaga doon sa unang hinahayag ng opisina. Diba? Kaya dito pumapasok yung ano ang papel ng mga influencers para mas palaganapin yung anumang inihahayag ng, let's say, ng Pangulo. Yep. Ang feeling ko, parang kung titignan natin ang nangyari dahil sa pag-aaway nga nitong presidente at vice-presidente, yun ang pwede natin tignan gaano kalawak yung impact ng influencers, vloggers, ng Pangulo laban doon sa influencers, vloggers ng kanyang mga kaaway.
Exactly. Mapapansin mo rin yan sa pagpapahayag ng kasalukuyang spokesperson. Madalas ay reactive, no? So, kasi yun yung ano ko, bakit ko sinasabi yan? Batay sa aming pag-aaral, lumalabas, pag tinanong mo, ano yung mga pinagkukuhanan yun ng impormasyon tungkol sa politika at pamahalaan? Una, telebisyon, 8 sa 10 Pilipino. Pero nalalapit na yung internet, halos 8 sa 10. At na nakakapagtaka rito, maging sa Mindanao, yung unang source ng information sa kanila, tabla yung telebisyon at saka yung internet. Yep. So, dito pumapasok yung influencers, no? Kasi sa Yep. ibang area, labas ng Luzon, pag sinabi mong television, meron kang local eh. Pag sinabi mong radyo, meron kang local. Tapos dinadagdagan mo pa ng mga influencer na either national or local. Yung expanse niya kung sino gusto magbasa o manonood sa kanya. Nahalata base sa aming mga pagsusuri na lamang ang Duterte camp sa mga KOLs, tawag namin, ano, dyan sa mga influencers na yan, KOLs, online KOLs. And in fact, I gave specific examples. Kung iisipin mo ang admin ngayon, wala silang katumbas ng isang sasot, for example. They don't have somebody like a Lorraine or a Kifichu. Wala silang ganyan. Kulang sila sa mga influencers tulad nila or KOLs tulad ng mga nabanggit ko. Well, definitely malaking tulong yun, no? Yung sinasabi ni Prof at saka sinasabi ni Alan. Pero uulitin ko lang na yung dapat yung foundation mo ay yung tamang complementation, yung tamang synthesis ng form at saka substance. Halimbawa, FBR, no? Hindi naman ganun ka-eloquent sa FBR eh. Hindi naman siya ganun ka-charismatic. He was a minority president. Ilan ang boto niya? 22% ng boto, Yep. no? Pero 24. yung kanyang pagiging professional soldier na i-package niya sa pagiging professional president, no? Hindi siya politician eh. 'Di ba? Hindi siya politician eh. Pero na-package niya yung sarili niya as a modernizer. Wala naman nakakaunawa ng Philippines 2000 eh. Wala naman nakakaunawa ng tiger economy. Pero even tapos na siyang presidente, ang naiisip sa kanya, naalala siya, professional, no? A modernizer, no? A manager, no? Naiwan yun eh. Naiwan yung construct na yun sa consciousness ng maraming tao. Perhaps not lahat, pero naiwan yun. No? Kahit hindi na siya presidente. Si Pinoy, no? Hindi naman si Pinoy yung the best congressman, the best senator. No? Medyo hindi nga siya masyadong kilala as a congressman at as a senator. Eh. Pero nakuha niya yung tamang combination ng substance and form. Anti-corruption at saka economic development. Pinagdikit niya yung dalawa. Whether nagawa niya yun o hindi, is another thing. Pero kung walang corrupt, walang mahirap. Kahit hindi na siya presidente, naaalala pa yon. No to wangwang. No to wangwang. Dahil natural sa kanyang substance yun eh. It is basically still a spin. Pero yung spin na natural sa kanyang substance. Kahit patay na siya, naaalala pa ng tao yung no to wangwang. Diba? Yun yung complementation nung dalawa. Na sana ay hindi mo pwedeng gawin si BBM kung hindi naman siya ganoon eh. No? Kung hindi naman siya ganoon. So ano yung substance niya na pwedeng mag-complement doon sa kanyang spin at saka narrative. Lalo na against sa kanyang mga kalaban, no? Yun yung baka hindi pa makuha na tamang timpla. Sa ngayon, ano bang tingin niyo? Agree. Ano siya sa ngayon? Hindi siya mamamatay tao, pwede niya i-contrast yan dun sa kanyang mga kalaban, di ba? Hindi siya pro-China, pwede niya i-contrast yan sa kanyang mga kalaban, di ba? Yung mga ganun ba, yan yung mga elements na pwede sanang ini-strengthen nila these past 3 years. Pero nag-fail nga sila eh. Doon sa pag-complement ng kanyang substance at yung narrative. And I would even venture, Sen. Edu, that siguro hindi nila na-define yung substance na yun. It was never properly defined. That's why they were not able to enhance or complement it. Because really,
I don't think it was it defined in the past 3 years. May tumatak ba? What was his, again, you mentioned FVR, di Wala. ba? Oh, di ba? And Wala. Pinoy has Halimbawa, that kung walang korap. wala. Halimbawa, most of Digong us has were expecting changed. Oh. yung mga kalaban niya, ang label sa kanya, anak ng diktador yan eh. No? Anak yan ng isang violator ng human rights. Anak yan ng isang plunderer. Anak yan ng isang pro-China, pro-US at particular moments. Ganun yung, nung nangyari, nung naging presidente siya, oops, parang hindi. No? Parang hindi. Pero hindi nila na-weaponize yun. Hindi nila nagamit yun. Lalo na nung nag-break up na yung unit team. Ang nakagamit nung break up ng unit team, yung other half yung nakagamit. No? Based on their substance, based on their spin. No? Kaya hindi nakakagulat na nagpalit ng 5 communications head ang gobyerno dahil hindi nila nakuha yung tamang timpla. Di ba meron siyang rallying point, bagong Pilipinas? Tsaka 20 peso na bigas. Hindi, ano nangyari doon sa bagong Pilipinas? Kasi parang yun lumabas na rallying point nga ng bagong Pilipinas. Di ba ginawa pa ng executive order na dapat kakantayin sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Correct. Pero nawala na yun pero mahirap rin kasi may style rin kasi yung presidency At palagay kong kainaan ng kasalukuyang presidente, yung pagsisignal sa publiko, ano talaga yung direction niya. Yun yung sinasabi Kasi pwede mo i-signal yan Ang lahat ng pag-aaral sa agang pampolitika, hindi mo matatanggal yung signaling power ng presidente o ng prime minister kung parliamentary system. Kasi siya yung parating hinahabol ng media Siya yung pinaka-importanting opinion maker. Pero kung tatandaan natin, ng mga unang taon ng administrasyon na ito, parang masyadong tahimik ang Pangulo. Di ba? Yes. Ngayon na lang medyo nag-iingay So in that sense, he failed to signal the direction that he wishes the country to take or the direction he will be taking earlier on. Ngayon, ang lumalabas, parang mas nagfa-file, parang kumbaga mamamatay sunog rather than a visionary. Agree. And you should not in any way be in that position. Nabitin Wala namang perfect na leader o presidente. Pero minsan yung imperfections mo nami-mitigate nung team na bubuuin mo. No? Kung ganito na nga yung weakness mo, tapos ganito pa yung weakness ng team, delikado 'yon. No? Halimbawa, ganito na yung character mo, ganito na yung personality mo, ganito na yung substance mo, ganito na yung weaknesses mo. Tapos hindi ka pa makakabuo ng team na makakabawas doon. Perfect storm 'yon sa iyong unraveling. 'Di ba? Una mong kinuhang executive secretary si Vic Rodriguez. Ba't mo naman kukuning executive secretary 'yon? Ano namang may contribute noon sa iyong team? Tapos yung sumunod mo kinuha si Bersamin. No? With all due respect kay Chief Justice Bersamin, hindi trabaho ng Chief Justice, hindi niya skill set yung pagiging executive secretary. No? Tapos, yung naging bahagi pa ng iyong cabinet ay butas-butas, kapos-kapos, magkakaproblema ka talaga. So either ayusin mo yung sarili mo o ayusin mo yung team mo through a cabinet revamp at paltan mo ng mas angkop dun sa iyong pangangailangan ng bansa at ng iyong pamumuno, no? Meron pa namang 2.5 years. Kung hindi mo magagawa yan sa 2026, malaki ang iyong problema. So, sinasabi ko, hindi naman lahat ito nakatali lang dun sa isang tao. You need a good team na magko-complement sa iyong strengths at weaknesses mo at the same time sa pangangailangan ng bansa at sa paglaban sa iyong mga mortal na kaaway.